Well, well. Narito na naman po tayo. Ito ang inyong kauntahan. Kuya Clerby po. Ngayon ang pag-uusapan natin ay tungkol sa realidad at ilusyon. Ano nga ba yung realidad? Sa totoo lang, ang alam kasi natin kapag sinabing realidad ay yung mga nangyayari ngayon o yung mga napapanood natin sa mga TV at kung ano-ano pa. Yan ang iniisip nating realidad. Alam nyo ba na ang realidad itinuturing na katotohanan? Ibig sabihin, lahat ng ating naririnig, nakikita, naaamoy, nalalasahan, nararamdaman ay itinuturing na realidad. Yung ating five senses, yan ang usually alam ng marami. Pero meron pang dalawa. Ano nga ba yung dalawa na ito? Yung pang-anim, yung nararamdaman natin pero hindi natin nakikita. At yung pang-pito, yung hindi natin nakikita at hindi rin natin nararamdaman. Yan ang 7 senses ng realidad, ng katotohanan. Ang lahat sa universe, Milky Way man ito o galaxy, bituin o mga planeta, ang lahat ng ito ay realidad. Sapagkat ito'y ating nakikita at nararamdaman. At yung ibang nating hindi nararamdaman, ay nagagamit naman natin. Ano ba yung ika-6 na senses na sinasabi ko? Ito yung mga tinatawag na hangin, tunog, init, lamig. Yan ang ika-6 na senses na hindi natin nakikita pero nararamdaman natin. At ano naman yung ika-7? Ito naman yung mga tinatawag na mga static, radio wave, yung internet, at kung ano-ano pang mga wave na meron sa universe. Yan hindi natin nakikita at hindi rin natin nararamdaman. Subalit nagagamit natin. Di ba yung computer na ang ginagamit natin ay yung internet? Nakikita ba natin to? Hindi. Pero nagagamit natin. Yang radyo, TV, yang cellphone. Hindi natin alam yung mga enerhiya na ginagamit natin. Pero nagagamit natin. Yan ang ika-7 senses. Kung sa mga hindi pa nakakaalam, ulit-ulitin nyo
ang ating programa upang lubos niyong maunawaan ang aking mga sinasabi. Totoo lang, kung isang beses mo lang papanoorin mababagot ka pa nga, hindi mo maunawaan Pero kapag iulit-ulit nyo ito, panoorin, ay unti-unti nyo ring mauunawaan ang aking mga sinasabi. So yan ang itinuturing na realidad. Ang mga bituin, ang mga hayop, ang tao, ang buong paligid, ang nature. Yan ang sinasabing nating realidad. At ano naman yung ilusyon? Kasi ang alam natin sa ilusyon yung wala. Hindi totoo. Kasi nga ilusyon lang. At ano-ano itong ilusyon na meron sa ating realidad? Isipin mo, ilusyon niya pero meron sa ating realidad. Ano ba ito? Bueno, ang una, yung tinatawag na katang-isip o imagination. Dahil imagination to, hindi totoo. Dahil katang-isip lang to, hindi totoo. Kuwari, sci-fi, hindi totoo. O alamat, hindi totoo. Kasi alamat lang. Kaya nga yung mga magagaling na tao na akala mo'y napakatatalino at akala mo'y alam na nila lahat, ay itinuturing nila ang mga libro kagaya ng Bible, Quran, Bhagavad Gita na legend lang o alamat lang at hindi totoo. Pero hindi nila alam ang lahat ng yan ay totoo noon. Totoong nangyari. Ngayon, maituturing ng alamat, kasi nga, wala naman TV noon. Walang camera para magpapatunay. Pero yung libro na yan ang mismo katunayan na merong naganap na ganyan noon. So noon, realidad yan. Ngayon, itinuturing na ng mga magagaling na alamat. Pero alam niyo ba, ang lahat ng yan hanggang binabasa, hanggang nakikita, hanggang sinusunod, yan ay realidad. Oras na hindi mo na binasa yan, hindi mo sinunod, hindi mo ginawa, ilusyon lang yan sa'yo. Ano pa ang masasabing ilusyon? Itong sinasabi nilang guni-guni. Nako, guni-guni lang yan, hindi totoo yan. Kasi nga, guni-guni lang. Ilusyon lang yan. Pero, nangyayari yun, guni-guni sinasabi mo. Halimbawa, yung mga literal na, hindi na malalim. Yung mga entities na hindi mo nakikita, hindi mo nararamdaman. Pero andyan. Abay, gumagalaw na lang minsan yung mga bagay-bagay na wala ka naman nakikitang tao o nagpapagalaw. Yan, isinuturing na guni-guni yan. O kaya biglang nakakita ka nakakatakot ng tao na bagay na bigla na lang nawala. Nakita mo nagsasatakbo, biglang nawala. Yan guni-guni, tinuturing na guni-guni. So ibig sabihin, hindi totoo, guni-guni mo lang. Ilusyon mo lang. So ano pa ba ang may tuturing na ilusyon? Itong tinatawag nilang kisap mata. Ay, iba naman to kasi yung guni-guni, mahaba, nakikita mo. Mahaba siya. Yung kisap mata,
Now you see, ngayon hindi mo na nakita. Nakita mo, may tao doon. Pag gumalang ka lang, wala nang tao. So, kita pata lang. Wari, may nakita ka, hayop doon. Pag ganun mo, wala nang hayop. Yun, ang kisap mata. Na itinuturing na ilusyon. Kasi nga wala walang patunay. At ano pa? Itong konsentrasyon, meditasyon, o yung pagdarasal. Lalo na taimpim ang ating pagdarasal. Hindi ba'y lutang ang ating mind? Ang totoo, pagkantayin din tayo nagdarasal wala tayong nakikita. Wala tayong naririnig. Ang tanging nakikita lang natin ay yung ating dinadasal. Yun lang ang nararamdaman natin. Ang totoo nga niyan, kung wari sa nasa simbahan kayo hindi mo alam, dinudukutan na kayo ng mga magnanakaw, hindi nyo pa alam. Kasi taimpim ang inyong pagdarasal. Ganon din sa pag-meditate. Nawawala ang realidad. Napupunta ka sa ibang lugar. O yung mind mo ay nag-iiba. Ganon. Yan kapag tayo nag-meditate o nagko-concentrate o nagdarasal. At ano pa? Ito yung pinakamatindi. Ito yung madalas na nangyayari sa atin, pero ilusyon pa rin sa ating isipan. Pero totoo namang ilusyon lang. Ano nga ba itong ilusyon na ito? Ito ang ating panaginip. Ilusyon lamang yan. Alam niyo ba ang realidad? Kapag nangyari dito sa atin, sa ating region, alam niyo kasi sa physical world ay merong 7 region. Iba-ibang region. At iba-ibang katawan ang ginagamit ng bawat nilalang na nakatira dito. Pero tayo, dahil tayo yung tao, ang ating spirito ay tao, lahat ng katawan na meron sa 7 region ay meron tayo, at ito yung nagagamit natin kung tayo makakarating sa mga nasabing region, sa nasabing mga, kasi sa isang region ay maraming dimension. Papaliwanag ko mamaya. Sa bawat, wari ito andito ka sa, ang tawag kasi dito sa atin physical region. Dito maraming dimension. Hindi lamang isa. Kala natin ito. Nasa huling dimension tayo Nasa ika-4 o 4th dimension. Yung iba, kagaya ng hangin, nasa ibang dimension sila. Kagaya ng mga elektrisidad, energy, nasa ibang dimension din sila. Kagaya ng mga static, radio wave, yung mga wifi, yung internet, nasa ibang dimension din sila. Nakuha nyo? Ipapaliwanag ko yung mga dimension na nataka yung mga region dito sa atin. At sa iba pa, na sakop ng physical world. Kasi nga mayroong 7 region sa physical world at may mga kanya-kanyang mga dimension to na iba-iba. Ipapaliwanag ko yan sa mga susunod nating mga slice. Sa ngayon dito muna tayo sa ilusyon at realidad. Pero kahit paano may pakapyaw kung ipapaliwanag sa inyo kung ano nga ba yung mga yan. Narito tayo sa physical world. So ito ang realidad. At totoo naman. Ito ang ating ginagalawan at ito ang ating realidad. Subalit, ang ating conscious mind
o ang ating pag-iisip, ang ating soul, kaluluwa, ay nakakarating sa ibang dimension, lalo't kung tayo natutulog. Kaya nga akala natin panaginip. Pero actually, ang ating physical mind o physical body ay namamahinga, natutulog. Ngayon, ay gising yung ating subconscious o yung mga iba pang mga body, kagaya ng vital body. Ng example, hindi naman lahat pa, hindi. Vital body, etheric body, astral body, gising yan. At yan, nagagamit natin kung tayo'y nananaginip. Ibig sabihin, kung tayo'y nagtatravel. Dahil ang panaginip, ay na-explain ko na ito, ay isang vortex na maaari mong daanan papunta sa iba-ibang mga region at iba-ibang dimension sa ating physical world. Or either, mas mataas pa sa ibang world, ibang daigdig, kagaya ng world of emotion, world of thought, at kung ano-ano pang mga word. Tayo, nasa physical world. Tandaan niyo. Medyo mahirap talaga, no? Mahirap unawain mga sinasabi ko. Ngayon, wari kung tayo nananaginip, ang kadalasang ginagamit natin dito ay yung ating astral body. Ganon din kung tayo nagko-concentrate at nagme-meditate, kadalasan yung astral body ang ginagamit natin. At ang ginagamit natin ay yung astral eyes na mata. Hindi third eye. Dahil kapag gumagamit tayo ng vital body, ang ginagamit natin yung vital eyes na kasama ng vital body. At kung wari sa etheric region tayo naroon, etheric eyes ang ginagamit natin. Dahil ang ginagamit natin katawan ay yung etheric body. Kasi maunawaan nyo at papaliwanag ko yung mga body na yan. Lahat ng body na yan. Pati bodyguard. Bueno, halimbawa tayo ay nasa ang plane o lugar nasa physical pa rin. Nakakala mo parang isang pangarap na tatakbo ka sa tabi ng dagat, kasama mo yung minamahal at masayang-masaya kayo. Yun ang ginagamit natin doon, yung tinatawag na astral body o astral eyes, yung mga nakikita natin, yun ang nakakakita. At yun, kasama sa ating mind. Lahat ng yan sa mind natin o sa ating subconscious mind. Naipaliwanag ko na yung conscious mind saka subconscious mind. Siguro maunawaan nyo ng madali ito. Yan. At halimbawa kung namang ang region na kinaroroonan ng ating panaginip ay kakaiba, may nakita tayong mga iba-ibang uri ng mga nilalang. Parang may nakita kang duwende o peri o andun ka sa ika-anim na region na kung saan ang ginagamit naman ay yung tinatawag na vital body. Kasi yung mga nilalang na meron doon, ang gamit nila ay vital body. Tandaan nyo, sa bawat region ay meron tayong katawan na ginagamit. Kung sa isip, nasa region tayo ng vital, vital body ginagamit. Kung nasa etheric region tayo, andun tayo, etheric body ginagamit natin. At iba-iba pang body sa bawat region. 7. Kasi madali matandaan kasi itong mga body na kaya yung binabanggit ko. Yan. Habang na pero ang totoo, illusion lang lahat yan. Kasi wala sa physical region. Dahil ang reality ay yung nangyayari lamang dito sa ating region. At doon, illusion na lang yon. Pero, kung ikaw ay naroon at nananaginip ka, realidad yun. Yun naman ang realidad.
At ang ating region ay ilusyon. Nakuha nyo. Sabi nga nila iba-iba yan. Kaya hindi mo masasabing kagaya nung guni-guni. Usually, ang mga meron dyan, mga entities yung ibang-ibang entities sa iba-ibang region at iba-ibang dimension. Halimbawa, duwende. O halimbawa, mga fairies. Ayan. Ang ginagamit nila, katawan ay yung vital body. Ngayon, pag andun tayo sa kanilang region, ang ginagamit naman natin ay vital body din. Dahil naiiwan yung ating physical body sa physical region. At hindi makakarating doon yun. Tanging yung vital body lang natin ang maaari doon. At yung mga bodies natin, ibang bodies, ay kung saang region lamang pwede gamitin yun. Hindi naman pwede pumunta yung vital body doon. Unawaan nyo. Kasi, ang vital body ginagamit lamang sa region na ito. Unawaan nyo. So, ibig sabihin, naroon sila. At lahat ng nangyayari doon ay katotohanan at realidad sa kanila. Dahil doon sila nakapirmi, doon sila nakatira. Yan. Bakit ba nakikita natin yung mga yan? Na nasa physical region tayo. Kasi nga meron tayong mga matang nagagamit. Kaya natin nakikita sila. Wari, yung mga yun nakatira sa tinatawag na nasa vital region, no? At ang ginagamit ay vital body, nakikita natin kasi meron din tayong vital body at vital eyes. Kaya, pansaman, nakikita natin sila. Pero hindi naman po pwedeng matagal dahil ang totoong ginagamit natin ay yung ating physical body at yung physical eyes. Yun ang ginagamit natin. Kaya panandalian lang, hindi naman posibleng tumagal. Kaya kung pupunta ka din sa kanilang region, ay pwedeng tumagal ka doon ng oras o minsan araw pa kung gusto mo doon. Ganon. Kaya nakikita natin yan. At sinasabi natin illusion dahil hindi naman totoo. Sabi ko nga sa'yo. Pero sa region na, totoo sila, tayo illusion. Sa atin, illusion sila, tayo totoo. Nanuhan nyo na. Oh. Kagaya niyang pag-meditate. Lumilipat ang ating mind. Pumupunta sa ibang dimension. Na ang gamit natin yung astral body naman. At iba pang body. Pwede rin gamitin kahit ano. Kahit anong body, kung saan mapupunta yung ating conscious mind o yung soul. Mahalagang ang ginagampanan niyang dalawa na yan. Dahil yung dalawa na yan, yan ang mismo iisa. Yung soul at ating conscious mind, ay sila na lang yan. Sila yan. Yan. Kaya, may kagayawari, may kausap ng mga Buddhism. Ang sabi nila, ang realidad daw ay ito. Pero minsan, gigising na lamang daw sila na sila'y isang paru-paro, isang palaka, isang tutubi, isang baka, isang camel, isang daga. Kasi, doon daw lumipat ang, mamamatay na yung tao na isang Budismo, doon daw lilipat ang kanilang kaluluwa doon sa mga hayop na yon. At pagkatapos doon, babalik, pwede na naman bumalik sa tao, pagiging tao. Kaya nga, totoo nga, sinuulit ko ito, kaya sinasamba yung mga, sa India, yung ibang, pati nga daga, sinasamba. Kasi akala nila, yung kanilang puno, o kanilang guro, naging daga. Doon sa daga napunta. Kaya yun, sinasamba nila. Kasi kakaiba yung daga. Bakit ganun ang galaw? Kaya akala nila doon pumunta. Pero ang totoo,
Yan ay paniniwala ng mga Hindu at mga Buddhism. Pero ayon sa aking malalim na pag-aaral, ang evolusyon ng ating espiritu at kaluluwa ay forward at hindi backward. Never na bumalik ang ating kaluluwa sa mga bagay na dinaanan na natin, mga bagay na may buhay. Kasi nadaanan na natin yan bago tayo naging tao. Tayo pataas, hindi pababa. Tayo forward, hindi pabalik. Yan ang evolusyon ng ating espiritu. Maging ang ating physical body, lahat ng body, puro pasulong yan. Meron bang, halimbawa, nasa year 2025 nga tayo, meron pa ba kayong nakikitang mga taong nakapag-aral na ang buhay ay panahon pa nung first century o panahon pa ng 5th century? Wala. Kasi hindi na babalik dun eh. O nabubuhay ng mga primitibo na sa ano pa rin, nasa kuweba pa rin. O mga caveman, wala kasi paunlad, padiretso, pataas ang bawat evolusyon. Ma-physical man o ma-spiritual ay forward ang evolusyon. Yan ay ayon sa aking pag-aaral. Alam niyo ba bakit ko ba alam ito? Nagtataka sila, dami ko rin alam. Alam niyo, bata pa ako kung sino-sino na mga nakausap ko. Napakaraming tao na. At iba hindi ko alam kung tao nga. At ang pinaka mahiwagang nakausap kong tao yung pinatawag kong Supremo. At talaga namang grabe ang hiwagang nakita ko dito. Kakaiba talaga siya. Marami rin akong nakausap na kakaibang tao. Mga dakila. At ito, hindi nyo na alam Sa totoo lang, kasi ayaw nilang ituro yung kanilang nalalaman. Kasi raw, baka raw gamitin sa masama. Pero hindi. Doon ang, medyo mali sila doon. Kasi dapat, dahil ikaw isang guro, kailangan ituro mo ang iyong nalalaman sa lahat. Halimbawa, sa isang klase, iba-iba isip mo, may masama, may mabuti, may mababa. Hindi naman po pwedeng piliin mo yung mabuti lang, tuturo mo nung nalalaman mo. Ituturo mo rin sa kanila lahat. Maging ito man mari tungkol sa nalalaman ni Einstein tungkol sa paggawa ng atomic bomb. Ituturo mo ito kasi isang klase sila At hindi mo masasabing, ito'y masama, hindi ko tuturo dito. Ito'y masama. Hindi ka, matagal ng paniniwala nila yun. Na ganun. Kasi gagamitin sa masama. Talagang ganun. Ang lahat ng karunungan ay gagamitin kung saan gusto nilang gawin. Huwari ikaw ay marunong kang manggamot. Iba naniningil na malaki. Magaling naman talaga manggamot. Iba, mali, di ba? Inasa sa kanya yun. Siya yung gumagamit na kanyang nalaman, na kanyang natutunan. At yun, hindi naman niya pwedeng ituro sa masama din. Kailangan lahat. Kung gusto mo magturo at ikaw maging isang guro, maging isang teacher, o maging isang maestro, ituturuan mo lahat. Walang hindi. Si Jesus ba? Halimbawa si Jesus. Pinili ba niya yung tuturuan niya? Di ba't kasama-sama siya dito sa mga apostol? Masama, magnanakaw, mga gagancho, nasa tax, o ano-ano. Meron pa siyang kasamang babaeng haliparot. Pinili ba niya na mabuti lang? Siyempre may kasama rin siya mga mabubuti. Pero kasama niya ang lahat. At ang kanyang nalalaman ay hindi niya itinuro. Dahil masama at mabuti yun. Kundi itinuro niya sa lahat. Ganun ang makabagong paniniwala ng mga guro. Kaya kagaya ni Buddha, nila Jesus, mga makabagong guro yan.
Pero yung mga makaluma na iniisip nila, nagagamitin nila sa masama, eh, nasa sa kanila. Kasi kung ituturo nga nito na kulang sa pangaral, kulang sa turo, at yun ay hindi mo dapat gawin, ay talaga, kahit na mabuti pa yung tuturuan, maliligaw na landas. Dahil hindi tama ang kanyang gagawin. Kasi hindi mo na ituro ang tama. Nagawari magdadrive, tuturuan mo mag-drive yung isang tao. Abay, kung hindi mo tuturuan ang tama pagdadrive, basta itinuro mo lang paano mag-drive, at hindi mo itinuro yung mga bawal, yung dapat gawin, at natuto lang, ganun, abay, bakit ito mo? Yung driver na yon na tinuruan mo, kasero, madalas mabangga, kasi nga, natuto lang mag-drive pero hindi natutunan yung mga mabubuting dapat gawin sa isang driver. Yan, naunawaan nyo. Kaya, ako, kahit sino ka pa, napakialam, kahit ikaw pa si Herodes kahit ikaw pa si sino ka man, ituturo ko sa iyo yung nalalaman ko. Pero ituturo ko ito na ayon sa positibo. Ngayon, itinuro ko na yung positibo at naging negatibo ka pa rin, bahala ka, sagot mo kaluluwa mo. Hindi naman ako paparusahan, ikaw. Hindi naman ako magdadanas ng dusa, ikaw. Yang gagawin mo, ikaw ang makakalasap ng karma sa iyong pupuntahan. Na paliwanag ko na, pero para pag dikit-dikit medyo mahirap no? At kaya nga dahil napayo ko sa mga aking mga tagapakinig at saka mga nanonood, mga followers, na ulit-ulitin yung panonood. Hindi naman yata bawal yung ulit-ulitin panoorin yung isang programa. Ayan. Yan ang ilusyon at realidad. Kaya nga mayroong mga siya'y nagising na lamang lang siya. Mayroong mga tula sa na panahon nila Confucius, na panahon nila Buddha. Siya'y nagising na lamang na siya'y lumilipad na isang paru-paro. Akala niya lumipat siya sa paru-paro. Pero hindi naman totoo yun. Hindi siya nililipat lang kasi sa mas mataas na antas ang lilipatan niya. Sayang na lang ang experience niya dito. Ibig sabihin, sayang natutunan niya kung babalik siya sa grade 1. Ikaw nga ba? Pare nasa college ka na. Babalik ka sa grade 1, doon ka uli, mag-grade 1 ka uli. Pwede ba yun? Isipin niyo na lang. Kaya walang ganun. Nababalik ka sa dating pinagmulan. Tayo, maraming mga matatalino, magkagaling. At itinuturing nila ang mga bagay, lalo't ang reliyon na isang ilusyon lamang. Dahil wala na kasing proof, wala namang pelikula noon, wala namang camera, kundi nakasulat lamang. Pero ang katotohanan, ang lahat ng yan, kaya naisulat, dahil naganap ng minsan, naging realidad ng minsan. Kagaya natin, ngayon realidad tayo, bukas pa, realidad pa ba tayo? History. Baka hindi ka nasama sa history. Wala ka na, ilusyon ka na lang talaga. Ganun. Yung mga aklat niyan. Mabuti niya't may mga naisulat na ganyan kahit pa paano yung realidad noon na naging ilusyon nalalaman pa rin natin. Kaya yung mga sinabi nila, realidad yan. Yung mga natutunan nila, realidad yan. Walang hindi. Ikaw, magaling, matalino, realidad ka ngayon. Bukas, ilusyon ka na lang. Kaya huwag kang maging mataas. Huwag kang magsasabing
Ay, hindi totoo yan. Ay, kasinungalingan yan. Oo, may proof ka. Ikaw rin eh. Sabi mo, hindi totoo yan kung wala ka naman proof na hindi totoo yan. That is as simple as that. Kaya huwag tayong nalod na sa mga bagay na nakasulat na ang nakalagay ay sa kabutihan ng nature, sa kabutihan ng evolusyon ng tao. Mag-isip-isip ka, totoo yan. Kagaya ng tinuturo sa eskwela, totoo yan. Pero, sabi nga, may mga itinuturo na hindi na applicable o hindi na applicable sa bawat panahon. Alam mo ba nung bata nga ako ito? Ako, tinuturo sa akin sa science na ang Pluto ay isang planeta. Abi, paniwala naman ako dahil sabi na nga planeta kasama sa solar system. Pero ngayon nang tumanda ako hindi pala planeta. Ito isang dwarf lang na planeta. Hindi siya itinuturing na planeta. So, ibig sabihin, mali na yun. Napag-aralan ko noon. At ito na yung tama. Kasi nga nag-i-evolve pang lahat ng bagay. Walang hindi. Kung noon, ang TV, black and white lang. Ngayon, multicolor, grabe, ang tindi. Halos wala nang ginagamit na instrumento. Basta andyan na lang yung TV, lumalabas. Andyan na yung illusion. Kasi sabi mo, hindi totoo, hindi illusion. Illusion yung pelikula. Hindi, totoo yun. Kaya nga nakunan yun kasi totoo. Kasi kung hindi totoo, hindi makukunan yun. Kaya hindi illusion yun. Pero illusion yun kasi pelikula na lang. Ganon. Ang illusion. Yung wala sa ating 7 senses. Yan ang paniniwala nila. Pero ang lahat, maaaring realidad, maaaring ilusyon. Kumporme kung nasaan ka, kumporme ano ang panahon, kumporme kung kailan ito naganap. Naunawaan nyo. Alam mo, hindi ko rin maunawaan yan. Sa dami-dami mga nakausap ko, mga dakila. At saka akin, bakit mga dakila sila Ito yung mga well-known na, kasi iba ayaw magpakilala. Ayaw nga magturo sa mga ibang tao Gusto nila, yun lang mabuti. Ang binabasa nila aura, kung mabuti hindi pero yung may mga sikat akong mga naging, actually hindi guro mga nakausap ko lang ng mga ilang araw. Minsan yung oras nga lang kagaya nito sila, Johnny Midnight. Alam mo, napakarami ko natutunan dyan. Itong sikat na manggagamot. Siguro kilala nyo rin ito yung mga matatanda, yung si Orbito, isang magaling na manggagamot yan, na talaga namang napakahusay at gumagaling kanya ginagamot. Kahit na nung bandang uli, sinabing ilusyon lang daw yung ginagawa niya at hindi totoo. Fake. Pero totoo yun. At hindi, sinabi niya sa akin kung paano ito ginagawa. Kaya nga, tayo huwag tayong maghusga ng kapwa natin. Kasi huwag mong sasabihin yan, fake. Baka mamaya mas totoo sa iyo yan. Ikaw yung fake. Nagaya na rin sa ating mga namumuno sa ating bansa. Sabi nila, ganon. Sabi lang nila yun ang ilusyon. Pero ang katotohan, ang realidad, ang totoo lang. Ako galit ako dati dyan sa mga yan mga Marcos. Ako yung nagrarally rin ako noon Kasama nga ako sa EDSA Pero na-realize ko, everything is changing. At ito nga yung Marcos na itong nakaupo. Siya yung itinakda ng nature. Isa siyang mabuting tao at mabuti ang gawa. Kaya siya ginaganyan kasi tulad ng mga dakilang tao, nila Buddha, nila Muhammad, lalong-lalo na si Jesus, dahil mabuti ang kanyang ginagawa,
ay ginagawan siya ng kung ano-anong mga salita, kung ano-anong mga kasinungalingan, kung ano-anong mga paratang na hindi naman totoo. Kaya naipako siya sa krus nang wala namang kasalanan. Ganyan ang tao, ganyang kalupit, ganyang kasama. Saan kayo? Doon sa masama o doon sa totoo? O doon sa mabuti o sa hindi totoo? Abi, mag-isip kayo. Kasi yan ang nangyayari sa atin sa ngayon. Bueno, someday ilusyon na rin yan. Someday wala na rin yan. At ituturing na ilusyon. Pero ngayon, realidad yan. At nangyayari. Kaya, huwag niyo sasabihin, ito ba ang realidad? Ay, ito talaga. Kasi dito tayo eh. Pagka nasa ibang dimension na tayo, kung wala na tayo dito. Yun naman ang realidad natin. At ito, ilusyon na lang natin kasi wala na. Sana naunawaan niyo yung mga sinabi ko at sana nakakapagbigay ako ng konting kaalaman. Itinuro din ito sa akin. At actually, sinabi. At ganito. At totoo lang eh. Ako man di ako niniwala noon eh. Pero parang totoo. Kaya na may doubt pa rin. Pero parang talagang totoo. Pero hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod nating pagkikita. At this time, mas matindi pa kaysa dito ang ating pag-uusapan. Kaya, huwag kayong bibitaw. Salamat nga pala sa lahat ng mga nanood at nakinig ng aking mga sinasabi. Totoo nga, ang daming, medyo tumaas ang views. Dati hanggang 1,000, 2,000 lang. Ngayon medyo, matotoo, meron akong isa, maabot ng 10,000 eh. Abay, kahit kailan sa 4 na taong kong pagbablog dito sa YouTube, eh, hindi umabot sa ganong kataas. Ngayon, medyo umabot na. Kaya, galak na galak ako. At parang ang dami nang nanonood, ano. Kasi mo, 6,000, 5,000. Bay, marami na yun. Hindi na basta, hindi na ordinaryong bilang yun. Hindi kagaya nun, 500, 100, 1,000, mataas na yun. Kaya labis ako nagpapasama. Kaya lang, bakit gano'n eh? Ang daming medyo marami na yung views pero parang hindi tumataas yung aking followers. Ang totoo nga eh, parang nabawasan pa nga eh. Dati, 2,040. Ngayon eh, 2,000 lang, 36. Nawalan ako ng 4, nawala pa. Ewan ko, bakit kayo umalis? Hindi ko kayo maintindihan. Bakit bigla kayo nag-unsubscribe? Anyway, game pa man eh, kahit pa paano, kung umalis talaga kayo eh, okay lang. Wala naman tayong pag-uusapan ng masama para sa bagay na yan. It's your choice. Oo. At muli, maraming salamat. Hanggang sa susunod.